Okay, handa ka na ba? Kasi itong mga materyales na pinadala mo, may dala silang ah, isang tanong na talagang nakakagulat. Paano kung ang pinakamabigat na paratang laban sa Diyos ay hindi tungkol sa kanyang kapangyarihan, kundi sa kanyang pag-ibig? Isang tanong na bumubutas sa mismong sentro ng teolohiya. Hindi basta-bastang tanong yan, di ba? Talaga. Kasi ang buong argumento na binuo mo mula sa mga sources na ito ay umikot sa isang akusasyon di umano'y galing kay Satanas na ang mga utos ng Diyos ay sadyang imposibleng sundin. At dito nagiging komplikado ang lahat. So, ang misyon natin ngayon, bubusiinhin natin tong argumento at titingnan natin kung paano, based sa binigay mo, naging sagot ang krus sa lahat ng to. Game? Game. Sige, isimulan natin sa ugat. Sige, ang pundasyon ng buong problema, ayon dito sa mga nota mo, ay yung paratang na ang mga utos ay hindi makatarungan kasi imposible raw silang sundin. Sa unang dinig, parang simpleng reklamo lang, no? Pero kapag sinimulan mong himayin, Ay doon lumalabas yung bigat. Eksakto, hindi lang yan simpleng mahirap ang rules. Ang paratang ay dinisenyo ang rules para mabigo ka. At kung totoo yan, may 4 na domino effect yan. 4 na conclusion at bawat isa mas mabigat kaysa sa nauna. okay, sige, isa-isahin natin yan. Ano yung una? Una, kung imposible ang utos pero sinasabi ng Diyos na posible, ang Diyos ay nagiging sinungaling. Sinungaling. Oo, ang pinakaunang katangian niya, ang pagiging salita, ang katotohanan, guguho agad. So may problema agad sa integridad. Okay, gets ko yan. Pangalama. Pangalawa, at dito nagiging mas matilim ang usapan. Kung ang parusa sa paglabag sa imposibleng utos ay kamatayan, yung salawan ng apoy, ang Diyos ay nagiging mamamatay tao. Wow! Hindi lang siya basta nagpaparusa, kumikitil siya ng buhay dahil sa isang kasalanan na hindi naman talaga kayang iwasan ng kanyang nilikha. Teka, sandali. Bago tayo dumako sa susunod, pag-isipan natin yan kasi napakabigat niyan. Kung imposible ang utos, tapos kamatayan ng parusa, hindi lang ito simpleng pagkakamali sa sistema, di ba? Ito'y sadyang parang frame up, isang setup para sa kapahamakan. Iyon mismo. Okay, sige, grabe. Ano yung pangatlo? Ang pangatlong implikasyon ay nagiging isa siyang malupit na pinuno. Isang tyrant. Ginagamit niya ang mga utos hindi para sa ikabubuti, kundi bilang kasangkapan ng pananakot, Ng kontrol. para manatili sila sa ilalim ng kapangyarihan niya dahil sa takot. Tama. That's yung lohika. Pero para sa isang kritiko, di ba't pwede nilang sabihin na magandang kwento lang yan na binuo para pagtakpan ng isang malupit na sistema? Paano sinasagot ng source mo ang ganoong pagdududa? Magandang tanong yan. At dyan papasok yung pang-4 at pinakamatinding resulta. Ito yung direktang sagot. Kung totoo ang lahat ng nauna yan, siya ay sunungaling, mamamatay tao at malupit. Ang pinakahuling konklusyon ay, ang kanyang pag-ibig ay isang malaking kasinungalingan. At iyon ang pinakamasakit sa lahat, diba? Paano mo sasabing mahal mo ang isang tao kung ang pundasyon ng relasyon nyo ay isang patibong? Isang patibong para sa kabiguan at kaparusahan nila. Doon nawawasak ang lahat. Wow, okay. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit napakalaking issue nito. Hindi ito simpleng pagsuway lang sa utos. Ito ay pag-atake sa mismong karakter ng Diyos. Kaya pala binabanggit dito sa source mo na bago pa man ang paglikha, may plano na. Isang plano para sagutin ang paratang na ito ng harapan at walang duda. At dito na pumapasok ang solusyon, yung nasa sentro ng lahat ng materyales mo, ang pagdating ng tinatawag dito na ikalawang persona ng Diyos na naging tao. Siya rin ang tinutukoy bilang ang huling Adan. Okay, para lang sa kapakanan ng pag-uusap natin, linawin natin saglit. Pag sinabi mong ikalawang persona ng Diyos sa konteksto ng source mo, tinutukoy na ba natin dito si Jesus? Oo, para maging malinaw, si Jesus ang tinutukoy. At bakit mahalaga yung titulong Huling Adan? Ano yung koneksyon? Crucial yan. Kasi kung ang unang Adan ang nagpasok ng problema sa pamamagitan ng pagsuway, ang huling Adan naman ang magbibigay ng solusyon sa pamamagitan ng pagsunod.
isang direktang pagtutuwid sa kasaysayan. At ang usyon niya, ayon sa argumento, ay may dalawang pangunahing bahagi. Sige, ano yung unang bahagi? Ang unang bahagi ay isang parang public demonstration. Patunayan sa paraang nakikita at hindi mapagkakaila na ang mga utos ng Diyos ay kayang-kayang sundin. Okay. Kaya siya naging tao, isang nilikha na may limitasyon, napapagod, nagugutom, tinutukso, at sa buong buhay niya, mula pagkabata hanggang kamatayan, sumunod siya ng perpekto. Walang ni isang paglabag. Isang buhay na ebidensya. Iyon mismo, na hindi sinungaling ang Diyos. Isang buhay na patunay, so hindi na ito teorya. Naging isang naisabuhay na katotohanan. Okay, napatunayan na niyang kayang sundin ang utos. Pero paano nito nasolusyonan yung problema ng mga naunang kasalanan, yung mga nagawa na? Yan na pumapasok ang ikalawang bahagi ng misyon, yung pagtubos o atonement. Inako ng huling Adan ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Pero At ito yung detalyeng binibigyan diin sa mga artikulo mo. Ang parusa ay hindi lang yung pisital na sakit sa krus. Hindi lang yung mga pako o yung koronang tinik. may mas malalim pa roon. May mas malalim pa. Sobra. Ang pinakamatinding parusa, ayon sa source, ay ang pagkakahiwalay, ang pagiging iniwanan o pinabayaan ng unang persona ng Diyos. May isang linya dito sa isa sa mga teksto mo na talagang tumatak sa akin. Sabi, upang mabuhay ang unang Adan, ang unang persona at ikalawang persona ng Diyos ay nagkahiwalay sa isa't isa. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun na yun. Yung sigaw na yun sa krus. Yun na mismo yun. Wow, yung konsepto pa lang na yun, na ang pinakabuod ng pagkakaisa sa buong sansinukob ay kailangang magkahiwalay. Grabe. Parang sinisira nito ang mismong pundasyon ng realidad para lang iligtas ang sangkatauhan. Iyon mismo. Iyon ang sukdulang sakripisyo. Ang pagkakahiwalay na iyon mula sa pinagmumulan ng lahat ng buhay, ng kagalakan, ng pag-ibig, iyon ang impyerno. At tiniis niya iyon para tubusin ang kasalanan natin. Sa isang iglap, naipakita ng Diyos ang katarungan niya sa pagpaparusa sa kasalanan at kasabay nito, naipakita rin ang sukdulang pag-ibig niya sa pag-ako ng parusang iyon sa sarili niya. Dito nasagot lahat ng apat na paratang. Okay, grabe. Bigyan natin ng isang sandali ang mga nakikinig para namnamin yan. Kasi hindi lang ito basta teologiya, di ba? Ito yung pinakapuso ng argumento. Ang ganda ng pagkakadugtong. Ngayon, may isa pang malaking konsepto na minarkahan mo sa mga nota mo. Paano nito naaapektuhan ang malayang kalooban o free will? Kasi sinasabi rin dito na nagkakasala ang mga nilika dahil malaya nilang pinipili yun. Parang magkasalungat, no? Dito nagiging malinaw yung koneksyon at ito yung isa sa mga pinaka-critical na ideya sa mga materialismo. Ayon sa argumento, ang isang nilika ay hindi kayang magsimulang magmahal ng kusa. Hindi ito basta lumilitaw from nothing. Anong ibig sabihin yan? Na parang depekto tayo? Hindi depekto kundi by design. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig ay palaging isang tugon. Tugon. Oo, isang reaksyon sa pag-ibig na unang ipinakita, ipinaranas at ipinadama sa iyo. Isipin mo, di ba? Hindi ka makakapagbuhos ng tubig mula sa isang basong walang laman. Kailangan may magsalin muna. Okay. Gets ko. So, kailangan may magsimula. May first mover ng pag-ibig, kumbaga. Tama. At ang nagsimula ay ang Diyos sa pamamagitan ng krus. Nang makita ng mga nilikha, ng mga anghel sa langit, ng mga tao sa lupa, yung hindi kapanipaniwalang sakripisyo at pag-ibig na iyon, doon lang sila nagkaroon ng tunay at dalisay na dahilan para umibig pabalik. Hindi na dahil sa obligasyon, hindi na dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa sobrang paghanga, pasasalamat at isang pag-ibig na bumukal dahil sa pag-ibig na natanggap nila. Dahil sa wakas, nakita nila yung totoong halaga. Nakita nila kung gaano sila kamahal. So parang ganito ba yan? Kung ang free will ay isang sasakyan, dati wala itong gasolina. Pwede mong itulak pero hindi aandar ng kusa. Pero nung nakita nito ang pag-ibig sa krus, yun yung naging gasolina. Yun ang nagbigay dito ng kapangyarihan para umandar ng kusa papunta sa tama.
Tama ba yung pagkaintindi ko? Perpektong analohiya, iyon mismo ang punto. Dahil sa pag-ibig na nabuo sa kanilang mga puso, kusa na nilang pinipili na sundin ang mga utos. Nagbago yung motivasyon. Hindi na mabigat. Hindi na. Ang pagsunod ay hindi na isang checklist, kundi isang masayang pagpapahayag ng pagmamahal nila. Ito yung tinatawag sa teksto na pagkakabuo o pagiging kumpleto ng malayang kalooban. Naging ganap ang free will. Oo, dahil sa wakas mayroon na itong pinakamataas at pinakadalisay na motivasyon, ang pag-ibig. So ang pagsunod ay nagiging bunga ng pag-ibig, na bunga naman ng pagkaunawa sa sakripisyo. Isang perpektong cycle na nagsimula sa Diyos at bumabalik sa Kanya. Hindi na listahan ng bawal, kundi isang relasyon. Grabe, ang linaw. Yun ang pinakalayunin ng buong plano ayon sa mga materyales na ito. Habang pinag-uusapan natin ang pag-ibig bilang pundasyon, may isang konsepto sa mga source mo na parang ad-ot. Hindi akma dito sa unang tingin. Yung konsepto ng paghahatol at yung tinatawag na lawan ng apoy. Paano natin mapag-uugnay ang ideya ng sukdulang pag-ibig sa isang imahe ng sukdulang parusa? Napakahalagang tanong yan kasi kung hindi ito masasagot, babalik tayo sa paratang na malupit ang Diyos, di ba? Ang paliwanag sa source mo ay inilalarawan ng paghatol hindi bilang paghihigante, kundi bilang isang kilos din ng pag-ibig. Pag-ibig. Okay, i-unpack natin yan. Paano naging pag-iibig ang pagpaparusa? Medyo mahirap i-reconcile yan. Isipin mo ito sa mas maliit na scale. Halimbawa, sa isang komunidad, kung mayroong mga kriminal o bullies na patuloy na nananakit, nagnanakaw, yumuyurak sa karapatan ng iba, at hahayaan lang silang gawin ang gusto nila, magkakaroon ba ng kapayapaan para sa mga biktima? Siyempre hindi. Walang katarungan. Patuloy lang ang pagdurusa. Eksakto. Walang katarungan at walang kapayapaan. Kaya, ayon sa argumento, ang pag-aalis sa mga gumagawa ng kasamaan ay isang kilos ng pag-ibig para sa kapakanan ng mas nakararami. Ang paghatol ay ang pagtatatag ng isang ligtas at payapang environment kung saan ang pag-ibig ay maaaring mamayani ng walang takot. Ito yung huling proteksyon para sa mga piniling magmahal. Parang yung hustisya, yun yung kabilang mukha ng pag-ibig. Okay, that makes sense. Isang uri ng panghuling pag-ayos para sa kaayusan ng lahat. Ngayon, tungkol naman sa kaligtasan, itong sakripisyo sa krus, para ba ito sa lahat o may listahan? Dito rin, napakalinaw ng sinasabi sa mga binigay mo. Ang halaga ng sakripisyo ay sapat para sa bawat isang tao. Walang exception. Walang exception. Universal ang offer. Ngunit, at ito yung malaking ngunit, ito ay nagiging epektibo lamang sa mga tumatanggap nito. May kondisyon, hindi siya automatic na parang bakuna. Kailangan may consent. Tama. At ang pagtanggap na ito, ayon sa teksto, ay hindi lang basta pagsasabi ng naniniwala ako sa isip. Ang pagtanggap na ito ay nangangahulugang maging kaibigan ng ikalawang persona ng Diyos. Kaibigan, gusto ko yung term na yan, mas personal. So hindi lang believe in your head, kundi be friends in your life. Paano ka raw magiging kaibigan niya? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos, at dito na nag-uugnay ang lahat pabalik sa simula. Ano ba ang pinakautos niya? Ang magmahal sa kapwa gaya ng pagmamahal niya sa atin. Doon umiikot ang lahat. Oo, ang pagiging kaibigan niya ay ang pamumuhay sa pag-ibig. So ang ebidensya ng pagtanggap mo ay ang unti-unting pagbabago ng buhay mo na nakasentro na sa pag-ibig. Malinaw. At paano naman yung mga sadyong tumatanggi? Binibigyan din sa teksto na ang mga sadyang tumatanggi sa alok na ito. Yung mga nakita na ang pag-ibig pero mas pinili pa rin ang kasamaan, pananakit at pagkamakasarili. Sila ay parang tinatapak-tapakan at nilalapastangan ang dugo at pag-ibig na inialay para sa kanila. Grabe. At dahil sa sadyang pagtanggi na ito, sinasabi sa source, hindi sila mapapatawad. Hindi dahil sa ayaw ng Diyos, kundi dahil sila mismo ang tumanggi sa nag-iisang lunas. Ang pagpili ay nananatili sa kanila. Kung
Kung susumahin natin lahat mula sa paratang hanggang sa solusyon, itong buong argumento na nasa mga materyalismo ay isang detalyadong legal at relational na depensa sa karakter ng Diyos. Isang pagtatanggol na ang Exhibit A ay ang krus. Isang pagtatanggol na hindi lang sumasagot sa mga paratang kundi nagpapakita rin ng isang mas malalim at mas magandang kwento. Tama. Ipinapakita nito na ang kanyang mga utos, pag-ibig at maging ang paghatol ay hindi magkakasalungat, kundi magkakaugnay. At ang sukdulang layunin ng lahat ng ito ay ang pagkakaroon ng isang daigdig na may walang hanggang kapayapaan o tulad ng pagkakagamit sa teksto mo, kapahingahan. Isang sansinoob sa kung saan ang lahat ng natitirang nilikha ay kusa at masayang umiibig sa Diyos at sa isa't isa. Hindi dahil pinipilit sila, kundi dahil iyon na ang natural na gusto ng kanilang mga pusong binago ng pag-ibig. Yung pagsunod nagiging natural na tulad ng paghinga. Iyon mismo. Bago tayo magtapos, para sa iyong pagninilay-nilay, iiwan namin sa iyo ang isang kaisipang hango mismo sa mga sources na pinag-usapan natin. Paulit-ulit na binabanggit dito na ang mga nilikha ay hindi kayang magsimulang magmahal ng kusa, na ang pag-ibig ay palaging isang tugon sa pag-ibig na unang natanggap. Isang ideya na may kakayahang baguhin ang lahat, di ba? Talaga. Kaya ang tanong para sa iyo ay ito, kung ang pag-ibig ay hindi isang bagay na sinisimulan natin mula sa wala, kundi isang reaksyon lamang sa pag-ibig na unang ipinakita sa atin, mula man sa Diyos, sa pamilya o sa kapwa. Paano nito binabago ang pagtingin mo sa pinagmumulan at sa responsibilidad ng pag-ibig sa iyong sariling buhay? Pag-isipan mo yan.